mga sir, hello, welcome sa vlog. So this vlog mga sir is kind of different from what we do. I've been meaning to do this, which is vlog natin mga sir yung mga builds natin sa mga clients natin. So this unit is owned by a good friend of mine, si Brother Alan. Bro, ito na yung unit mo. So Team Amsland din siya. So here we go. So this is a DD Mark 18 and yung client natin mga sir nagbihis dito and he did such a good job. Napaka-pogi. Yan. So, okay mga sir, starting from the outside. Ito, naka-Manta suppressor boot siya along with a 6-inch suppressor na nasa loob. Pec box. Ingay naman ako. And then, Skywoods bright flashlight. The best flashlight out there pagdating sa Milsim event. Sa optic natin, we have EOTech 556. Tapos meron siyang 3x magnifier which is the G33. Tapos mga sir naka-unity riser. Ayan. Beautiful. Pati yung ano natin, no, magnifier natin. Ayan. Ayan. So overall look, beautiful. I don't wanna sound biased at all kasi nga build ko so, however it looks good. Bro, good job sa final look ng unit mo. 10 out of 10. Ayan. Okay, let's talk about sa internals natin. What I call a beastly package. So helical, gears, tapos brushless, ETU, which is gate Aster. Ito, si Aster 2. Ito yung nakukonect natin sa mga cellphone natin with Bluetooth compatible. Tapos madami kang parameters na may adjust from pre-cocking, trigger response. Makikita mo kung gaano ka gastos o gaano ka katipid yung unit. And all the good things that comes with an electronic trigger unit, no? Andito sa Aster natin. Not to mention, napakatibay. Ang unang-unang gate Aster ko hanggang ngayon, gumagana pa sa Aster. Tibay. Ayan. And they can do 200 amps, I'm sure. Nung nag-start pala ako mag-build, ang nangyari, may naipit ng ngipin sa gears ko and at the same time, umakyat yung naipit na gears na yon sa piston body. So, hinila ni Gate Aster yon along with the brushless. So, sumabot siya ng 200 amps which is unbelievable mga sir. Sa tibay ng ETU na yon, ang dami nilang protection, built-in protection series na kaya nila. Kumbaga, talagang you have to be doing something stupid para masira sila. Like I did. So, long story short, yung unit ko naka-gate Titan, tapos umuulan sa game, tapos nire-rescue namin yung general, tapos binaba ko sa kanal, yung kanal, papasok dito yung tubig. Ayan, kumbaga, pagkakababa ng unit, yung water flow papunta dito, tapos binaba ko yung unit pag ito. So, pumasok sa gearbox. I did not know this at the time. Tapos pumasok sa gearbox and then I picked it up, continued to shoot, kinlear ng compression yung tubig nilabas niya lahat. So after mga 20 shots, nawala yung tubig and it's shooting properly. And then after nun, mga last 10 shots, it shorted out kasi nga nabasa yung ETU natin and at the same time, basang-basa yung buong gearbox natin. So that's kind of my fault. I don't blame the ETU pero at least, ayun, short story nga na-share ko. Ayan, so okay. Ano pa ba? Ayun, compression set, helical, gate Aster, and along with brushless natin. So with that said, let's clear the chamber. Off safe tayo. Clear the chamber. Okay, no BBs. One more. No BBs. Okay, clear. Ito mga sir, show you the trigger response ng unit na to. Hope you guys can see it. Napakasabi. Wala pang BB yun ha. Woo! Full auto, dry fire, konti lang. Here we go. Nice! Okay, let's shoot mga sir. So, chambered in 0.30. By the way, FPS nito mga sir, 450. Pang competition talaga, pandayo. At kung saan tayo mapupunta. Bit-bit natin. So, target 40 meters away kasi nalaki ng palad ko. May mga plates tayo na mas malapit at 30 meters. Tsaka may mga plates tayo na pasilip-silip lang na medyo hard tamaan, no? So, try natin. Again, medyo windy. Chambered ng 0.30s. Try lang. Hit ka agad. Hope you guys can hear that.
So kahit mahangin, no, diretsong-diretso yung flight ng BB. Try natin, full auto. What's so great about this red dot, mga sir, is yung donut of death natin, yung reticle niya sa mga EOTech users natin. Tapos may dalawang dot siya. So yung dalawang dot na yun, it signifies kung nasan ka or nasan yung distance ng target mo. So at roughly 40 meters to beyond, ginagamit natin yung nasa taas na dot, and then ito, try natin 30 meters, tingnan natin kung papasok siya dun sa pangalawang dot or sa gitna nilang dalawa. At least meron kang, alam mo yun, meron kang point of adjustment sa red dot na to. Try natin kung papasok yung mas malapit na plate. Okay. First time ko kasi siyang i-shoot ng malayo, normally ay malapit. Normally kasi malala yung target. So what I find dun sa dalawang dalawang dot na yon, mga sir, it's leaning towards dun sa gitna. Hindi siya totally sa 30 meters, hindi siya totally na nasa ilalim na dot eh. So nasa gitna siya. So now we know. Okay, ulit. Ooh, very nice. Spam natin. Very nice. Napakalupit ng response na to, mga sir. Not to sound biased, mga sir, dahil build ko to but it sounds good. It performs good at 450 FPS with ungodly range. Ito, mga sir, napakalupit. So happy for my brother Alan and sa team namin. Woo! So again, DD Mark 18 built by a good friend of mine, si Alan. Ito, mga sir. And internally worked by Beasley. Sounds good, shoots good, and I'm sure will perform good sa field natin. So with that said, mga sir, I'm trying to do more vlogs like this. We have an upcoming build. This is a CXP APE ICS. So eto, split gearbox siya. Pakita ko lang, tabla. One of my favorite units, if not my favorite, coming susunod, mga sir. So let me know if you like this type of content dito sa Beasley Airsoft PH natin, and we'll do more. See you, mga sir. Thank you for watching.